Yes, God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo na manalangin. Amen. Praise God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon that we can hear your word. I pray, oh God, that those who have ears, let them hear. I pray that your spiritual ears be opened and be attuned to the will of God in your life. I pray that the Holy Spirit empower all of us to do His will as we listen to His word. I rebuke any demonic spirit that will hinder us from knowing the truth, that will set us free from the lies of the devil. And I let loose the Spirit of God to bring us everything, all the spiritual blessings that Jesus Christ has in store for us. This I pray in Jesus' name. Amen. And God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay po. Taas po ang kamay. Lahat po ng nandito na may membro ng pamilya na may sakit. Taas po ang kamay. May sakit po. Sakit, I mean, sakit lang hindi po physically. All the aspects of sickness. When I mean po, sakit, physically, spiritually, emotionally, mentally, financially. Yan po sakit. Taas po kami. So parang lahat po. Perfecto po ba? Wala po. No? Siguro po kahit po political leader, meron pong mga pighati at saka mga nararamdaman sa buhay. Meron pong mga pinagdadaanan. Amen? So, kaya ko po tinanong, kasi po, kayo po ang gagamitin. So, kung magaling po kayo, you are well, and God has enabled you good health, malalakas po kayo. Sabihin niyo po, malakas ako. Ayan. So, kaya ayaw niyo umamin na may karamdaman kayo. So, praise God yung patotoo po ni Brother Chris kanina, kasi 2 weeks ago, he was here. Nalaglag po siya sa 2nd floor doing construction. And po siya, talagang hindi po siya makalakad. No? So, we were prompted by the Lord to pray for him after the worship service. Did you know that when the Word of God is preached, signs and wonders follow? Sabi mo, signs and wonders. Opo. Yung mga tao, pag may sakit sila, pumupunta sila sa mga tawas. Ganyan. Para malaman, Kasi yung iba, wala namang causes ng sakit. Ganyan. Pero tayo po mga anak ng Diyos, di po tayo naniniwala dun. Sabi mo, huwag ganun. Wala sa Diyos yun. Amen? Amen. So today po, I'm going to talk about Jesus Christ the Healer. Amen. So, marami pong lingkod dito ng Diyos na naka-experience ng kagalingan ng Panginoon. So, I think po, I have the right to talk about healing because I am a living testimony of how the Lord has healed me. Yan. Sabi mo, Pastora, ano naman connect sa akin? Diba? Meron. Kasi gagamitin ka ng Panginoon as a channel for healing somebody you know. Maybe a friend, or a relative, or a family. Yan. Amen. Because Jesus Christ is our great physician. Sabi mo, I will be a channel. Yan. Amen. So, okay, where's my presenter here, no? Okay, so in sickness and in health, di ba po pagka yung vows po ng marriage, sinasabi, do you take, halimbawa po si Pastor Isaiah at Sister Mary, do you take Mary to be my lawfully, I do agad. Di ba tapos siya? Pero lahat kasama, in sickness and in health, till death do us part. Yan. May pastor po ako nagsasabi, dapat hindi daw kasama yung in sickness and in health. So while I was thinking about it, sabi ko, totoo ba yun? Can we make a vow na in health lang, walang sickness? Meron ba yun? Let's say po, yung mga mag-aasawa dito, can
Can you make a promise to your husband or your wife that you will not get sick forever and ever? Meron bang ganun? Meron? Parang tahimik kayo. Sige, hindi ko rin alam eh. Pero, okay, so I'm gonna share to you my slide. So, my topic is in sickness and health. Pero I think, is my presenter sick? Does not work? Does not work? Or do I need to lay hands on the, or do we need to buy another battery? Kasi I'll just use that if it does not work. It works. Naka-off. Ganun. Okay. I don't have wisdom lang. Okay. So where does sickness come from? Saan talagay nyo? Saan ba nanggaling ang sakit? So kagaya nung kay Brother Chris, malakas naman siya. Nahulog siya from the second floor to the, hindi naman sickness yun, disgrasya. Diba? Disgrasya. But generally, saan ba nanggaling ang sakit? Where does sickness come from? So sabi dito, it is obvious that sooner or later, we will get sick. Because we live in a fallen world. Sabi mo, fallen world. Yan. Sabi mo, it's not gonna be better. Politics not gonna be better. China and US, I don't know if they're gonna get better. Yeah. But one thing for sure, God will make you better and better. Sabi mo, I will be better and better by the grace of God. That's the only thing that you can bank on. Amen? So, it's obvious you will get sick because there are reasons why people are sick. May mga rason bakit may karamdaman, sakit sa mundong ito. Amen? Amen. So, do you want to know? Do you want to find out? So, sickness is a consequence of the original sin of Adam and Eve. Pumasok yung kasalanan dahil anong karamdaman at sakit dahil nagkasala si Adan at si Eva. Amen? Sana kung di sila nagkasala, walang karamdaman. So, but when they were driven away from the Garden of Eden, they have to work. They have to toil, di ba? Sino mga plantita dito, tsaka mga hardinera. Kasi, nung panahon namin, kailangan talaga magbungkal ng lupa. Amen? Ngayon, pag kailangan mo ng pagkain, tingin po lang. Yung mga anak ko, pagka tinignan yung ulam, ayaw nilang repeat. Diba, titingnan. Tapos may cellphone. May Grab. So may mga pinagpala ako. Merong Grab. Merong magastos, di ba? Ayun ang araw kami, tatanim kami, talbos ng kamote, kailangan sa bakura mo, you have all sorts of things for your provision. Sino nakaranas ditong kumain ng talbos ng kamote, sausaw sa toyo? Uy, kukunti na lang. So yung mga millennial, wala na. Puro yung mga Abrahamic generation na lang, So, yun. So dahil nagkasala, si Adan tsaka Eva, and because of their disobedience to God, pumasok ang karamdaman. Did you know the other day, when I was, kasi I'm turning 60 already this September. So sabi nila, pag age 100 daw, merong 100,000. Ang goal ko sa isang buwan, sana hindi ko pa na-hit. I want to earn 100,000 a month. Diba? Kasi parang 40,000 sa dami, parang kulang, 50,000 kulang, diba? Amen. Kasi ngayon, pag hindi ka kumain ng sapat, you'll get sick. No? So, nung nagkasala si Adan si Eva, kailangan nila, they have to till the soil. No, kailangan nila magtrabaho, no? Sabi ng Panginoon, you have to manage lahat ng mga resources na binigay ko sa iyo. Ngayon, parang wala ka nang i-manage kasi pag tinignan mo, wala ng mga bakanting lote, pagtaniman ng talbos ng kamote. Amen? Amen. So, because of sickness entered because of the original sin. Yan. Alam mo yung original sin? Yan. Yung original sin nga, nagkasala si Adan at si Eva. Okay?
So the death process begins because there was disobedience to God. And sickness is a part of the process. So pagka mayroong kamatayan, matik na yun. Nung nagkasala, may kamatayan na. Kasi sapagkat sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nung nagkasala na si Adan at Eva laban sa Panginoon, nagtitik na yung time nila. Tik-tock, tik-tock na malapit na, di ba? Dati, how many years, Pastor, ang age ng mga senior ng time ni Adan, nung mga time na doon sa Old Testament, maabot pa nga sila ng 900 years. Yan. So, mamaya, pagpunta namin sa burol, namatay siya, cardiac arrest. Ang bata pa niya, wala pa siyang 60. So, sino dito mga 70, 80 na ayaw tunas, na pinagpala, nakaabot, di ba? Yung sister ko, how old was my sister when the Lord took her home? 48. Yan. My sister died of brain tumor. Di ba? So, nutritionist yun, siya dietitian. Di ba? So, pagka nag-grocery kami doon, sabihin niya, ate, ito yung magaganyang mantika, yung hindi siya masyadong, tinignan ko mahal naman. Ay, ako kasi naman financial advisor, siya dietitian, di ba? No? But kasi I still cannot trust the label because Satan is a liar. Can you trust the label of the food that you buy in the grocery? Matatrust mo ba yun? Diba? So that is where, when sickness is a part of the process. Therefore, just as sin entered the world through one man. So, paano pumasok ang kasalanan? Kay Adam. Diba? And also, this death came to all people because all have sinned. Dahil pumasok dahil lang sa isa. Diba? Pahamak, dahil sa isa. Mas tingnan sa pamilya, pagka merong isang for example, isang pasaway, isang matigas ulo, isang troublemaker, di ba damay lahat? Or sa pamilya, isang may sakit. Like ako noon, may sakit ako. Parang palipat-lipat ako ng bahay Parang, ang feeling ko napapagod na sila mag-alaga sa akin dahil may sakit ako. Tapos yung isa narinig ko na walang silbi kasi may sakit. So sabi mo, it's not the will of God that you are sick. So if you're well today, you have to maintain your healing. Sabihin mo sa katabi mo, maintain your healing. And the first step to maintaining your healing is by listening to the Word of God. Because the Bible says, the Word of God is medicine to all our flesh. So ano daw ang gamot? The Word of God is medicine to all our flesh. Amen. So, okay? So, okay po ba kayo? So, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. So, lumaganap ang kamatayan, lumaganap ang karamdaman, di ba? So, walang exempte dito na hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Amen. Hindi mo lang alam kung ano yung final mo, kung anong date, di ba? May birth certificate ka, pero yung date ng death certificate mo alam, hindi mo alam. Amen? Okay. So, for all have sinned and fallen short of the glory of God. So, our bodies are corruptible. Sabi mo, corruptible. Oh, so, yung mga politicians, hindi lang sila ang corrupt. So, huwag tayo magmalinis. No? Corrupt sasabi niya sa mga politika, corrupt yan, corrupt! Hindi lang silang corrupt, tayo din. So, because our bodies are corruptible, nasisira siya, nawawasak, nagde-deteriorate. Because we are subject to sickness and death every day. Yan. Amen? So, yan.
So each of us possess a body in which the process is perishing. Sabi ko nga, we all die physically, perishable tayo, no? Yung gulay, pagka binili nyo ngayon, kasi perishable, lanta na. Diba? So tayo rin, my skin, nung nagkaroon ako ng 3rd degree burn, ayan, praise God, that's 5 months na, nag-grow na yung dermis, no? So okay na siya, diba? Pero matagal, may process. May process dun sa healing. In as much as there is process to healing, may process din kung bakit tayo nagkakasakit. So gusto ko mag-iiwas kayo dun sa proseso ng pagkakasakit. Gusto nyo ba umiwas dun? Amen. Amen. So praise God, palakpakan natin ang Panginoon. So meaning, that's what we mean when we should take care of our bodies. We should take care of our bodies because in 1 Corinthians 6:19-20 it says this, do you not know, di mo ba alam, na ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu Santo at ang Panginoon, ang banal na Espiritu Santo nananahan sa iyo. Amen. So dati nung nagsisigarilyo pa ako, yung branch manager ko, Christian yun. So kada cubicle namin naglalagay siya ng yan, yung verse na yan, ang nagligtas sa akin. Sabi nga, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Within you, whom you have from God, so you are not your own, for you were bought with a price. So glorify God with your body. So may presyo ka. Diba? Sa financial planning, tinatanong ko sa mga kliyente ko, what is your net worth? Sir, ilang million ba ang, what's your price tag? Diba? Ganon pag maraming pera, tinatanong kung ano yung net worth. But tayo, we have a price tag na hindi mabibili ng silver or gold. Hindi tayo pwedeng presyohan. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng presyohan. Hindi ka pwedeng tawaran. Kasi valuable ka. Because you were bought with the price, the precious blood of Jesus. Ang banal na dugo ni Kristo, ang bumili sa'yo, tumubos sa'yo. Para makaligtas ka doon sa dagat-dagatang apoy. Masakit Masakit masunog ng buhay. Naranasan ko, pinaramdam sa akin ng Panginoong kamay lang yan. Amen. So, sabihin mo, hell is real. Yung dagat-dagatang apoy tunay. Pero kanina, nung morning service namin, na-bless ako doon sa kanta ni Sister Rebecca, sabi niya, what's the first verse of that? Ang makasama ang Diyos ay tunay. So kung wala kang kasama ngayon, samahan ng Diyos kasi tunay siya. Kasi maraming kasama dyan, pero hindi naman sila tunay. Diba? So, amen. So, do you not know that your God's temple is God's and the Spirit of God dwells in you? Anyone who destroy God's temple, God will destroy. So, pag di mo inangatan yung katawan mo, inasak-wasak mo yan, or kung ano yung pinapasok mo dyan, na hindi nakakalagod sa Diyos, kasi hindi naman sa'yo yan. God will destroy you. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, huwag mong babuyin yung katawan mo. Hindi yan sa'yo. Ingatan mo yung sarili mo. Amen. Praise God. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang Tagalog, sabi niya, o hindi ba ganin nyo na nalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan. Luwalhatiin nyo ang Diyos sa pamamagitan ng katawan. So sabi mo sa katabi mo, may halaga ka. Hindi ka basta-basta, may halaga ka. Diba? Kaya yung mga dalaga, taas ang kamay, mga halaga. Mga nanliligaw sa inyo, binabastos kayo, parang wala kayong halaga. Sabi mo, may halaga ako. I'm valuable in the eyes of God. Amen? So, yung mga asawang binubugbog, ganyan. Sabihin mo, wag mo akong bubugbugin kasi hindi mo pag-aari yung katawan to. Sa Diyos to. If you destroy my body, God will destroy you.
Amen. Wala dito nun. Baka may nanonood online. Amen. Kasi yung effects ng pambubugbog, no? Grabe yung trauma nun. So, dun sa mga wala pang asawa, ipag-pray nyo, hindi kayo makakuha ng lalaki mambubugbog. Ganyan. Tsaka yung babae nagpupunit ng t-shirt, ipag-pray nyo. Yung babae nang bubugbog din ng asawa na lang, pag-pray nyo, hindi kayo magkaroon ng ganun. Praise God. Amen? Oh, so, ayan, ano? Kasi yung paghanap ng asawa, hinihingi yan sa Panginoon. Amen. Praise God. Palapang natin ang Panginoon. So, your body is not your own. It is God's. Sabi mo, my body is God's. Alam niyo ba, there is some miracle when you speak out the word of God. Tawag doon positive confession. Kasi iba na rin ang iisip niyo. Diba? Pagka you feel depressed na, sometimes you feel depressed because you compare yourself to others. Diba? So, ba't ako kaya ganito? Ba't kaya siya maganda? Hindi! Sabi mo, my body is God. Ginawa ako unique. Wala akong kagaya ko. Wala akong kamukha. Diba? Kasi depression starts if you compare. Discouragement starts. Alam mo yung cause ng discourage? Ba't ka nadi-discourage? Kasi, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. So, makita mo yung mga kanta sa malulungkot pag nakasalubong ko. Alam mo, pagka may lungkot ka ba sa iyong mata? Alam mo yung taong walang banal na Espiritu Santo, walang joy sa mata nila kasi wala ang Diyos. Amen? Bakit? So, yun lang wala kang joy, may sakit ka nun. Sa tingin ko sa katabi mo, may joy ka ba? Kasi the joy of the Lord is your strength. Iba yung happiness sa joy. Yung happiness, because of an event, you're happy. Pagkatapos nawala na yung event, sad ka na uli. Pero yung joy, everlasting joy, iba yun. Kahit na anong sitwasyon, meron kang joy. Amen? Amen. Praise God. So when you sin against your body, it will destroy it and you will get sick. Oh. Pag nagkasala ka, laban sa katawan mo, masisira yun. Tapos magkakasakit ka. Amen? So, ingat-ingat, sabi mo. Ingat-ingat. So, because people do not care of themselves, people do not heed the commands of God, they overindulge in food, alcohol, or work. They let their body run down to the place where it is susceptible to illness. Doing this is sinful, and sickness can be the result of sin. So, yung overindulgence. Yan. Kasi worldly ka. Hindi ka full of the Word of God. So, pagod pod. Diba? Hindi ka naman Ilocano, pero pagod pod. So, dapat, pag nakakaramdam na yung katawan nyo ng pagod, anong gagawin? Magpapahinga. Sabi sa Biblia, 6 days you will work, and on the 7th day, you have to rest. The Bible says, therefore, enter into that rest. Ano yung rest? Magpahinga ka. Tapos, makinig ka ng salita ng Diyos. Kahit sa bahay ka lang. Marami na ngayon. Sa YouTube. Kung ayaw niyo ako mag-preach, kasi ang tagal mo mag-preach. Uy. Gutom na. Marami sa YouTube. Mamili kayo ng mga pastor or preachers. Tapos, nag-google niyo na ako anong pakiramdam niyo. Pakainin niyo na yung kaluluwa niyo. So, if you overindulge in alcohol or food, no? Yung isang somebody was, I've watched this, yung Blue Zones. There are in Loma Linda yata yun, tapos in parts of Japan, in Osaka. Ang mga citizens doon, 100. Oh, bakit? Kasi yung kinakain nila. So there is a relation between food and longevity of life. So, tingnan nyo yung diet nyo. If you're overweight,
Tapos if you always don't feel well, tingnan nyo kung anong diet nyo. If you're always sick. So, ano yung mga risk factors? Marami daw risk factors to illness. Yan. Alcohol intake. So, there are studies kung ilang percent ng alcohol, you could be a risk factor to cardiac arrest. Kahit 1% lang or ano, dapat kung if you've been drinking that, sabi mo, wag na. So, kung may balak ka pa, nagpa-party ka, wag na. So, lahat ng toxin sa katawan nyo, if you put it inside your body, you will destroy your body. So, ano pang mga risk factor? Alcohol, sugar. Sugar. So, pag nagkakape ka, tingnan mo kung yan ang sugar content mo. Yan. So, lalo na ako, 60 and above. Yan. But tingnan mo, pero tingnan mo yung mga pamangkin ko, sobrang slim nila, no? Parang kayo kulang sa sugar. Joke lang. Yan. Ang slim nila, di ba? Kasi magulay sila. They eat vegetables and magulay sila. Yung diet nila is gulay. So, doon sa countries na may blue zone, ang diet nila is fish, vegetables, walang dairy. So, there have been studies na pag ang countries may mga dairy, yung cows, ganyan, mataas ang cancer rate. So, in countries also na maraming burger, mga ganyan, hindi ko nasasabihin yung plan. Ayun, yung mga deep fried foods, yan, mga risk factor yan. May mahilig mag-fry. Yan. So, pag ano na lang, steam. Yan. So, ang goal niyo ba rito is to be in longevity? Our goal here is to be in good health. Kasi if we are not in good health, we'll get sick. And then if we get sick, somebody will take care of us. Alam mo yung pinakamahirap, yung mag-alaga ka ng may sakit. Diba? And sometimes yung mga may sakit, minsan magaling na, gusto lang nila masakit kasi gusto nila, baby sila, ganyan. Did you remember yung in the pool of Bethesda ba yan, Pastor? Bethesda. Yeah, in the pool of Bethesda, yung pool na yon, people there gather, people who are sick gather there. So in the hopes, they will get better. So the angel of the Lord will pass. When the angel of the Lord will pass, healing will take place. And there was this person na nandun na siya. Matagal na. Oh, diba? Anong tinanggap niya na may sakit siya? Mas gusto pa nga niya may sakit eh. Diba? Isn't there anyone to help me? Sabi niya, wala bang tutulong sa akin, so I get into the pool so that I will get my healing. But you know, sometimes people, they're sick because they want to get sick. Tapos they don't want to help themselves. So I've been sick all my life. That's why I'm sharing with you. I've been sick all my life. And the only person that's gonna help me is myself. Pag may sakit ka, kailangan mo rin tulungan yung sarili mo. So the reason why I'm preaching this, because I have a friend that's my plan holder who's sick. Sabi niya, pagka meron daw healing service, I will share. And then what is it to you? The congregation who is here. God will use you. Sabi mo, God will use me. To be a channel of healing. Yeah, because we are in a sick and fallen world. Isn't it sad when you look around you, maraming may sakit. Maraming depressed, maraming oppressed, maraming nalulungkot. Yung iba magaling lang magtago, pero marami silang nararamdaman. Amen? So, if you abuse your body, what will happen? Sins against the body are sins of the flesh. No? So, if you sin against the body, you overindulge in sugar, yun, ang lakas mong kumain, sabi ng nanay ko, hindi nakain yan, lamon. Diba? So, mga Pilipino, ang daming best kumain eh. Almusal, brunch, tanghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa.
Tapos pag tinignan mo, age ko, hindi ka na insurable. Bakit? Tapos na HbA1c mo, 14, decline. Diba? Minsan, we blame Satan for our sickness. Pero ang totoo, may kasalanan. Tayo rin. Diba? Sabi mo sa sarili mo, be watchful. Yung kanina, Parable of the 10 Virgins, ang preaching ni Pastora Curie. Sabi ganon, be watchful because you do not know the day and hour. Ang sinasabi, kung kailan darating si Jesus, parating nila sabi, second coming, rapture na! Eh, paano pag hindi lang naman yun ang, ang rema nun eh. Para sa akin, sabi, therefore be watchful. In this present age, be watchful of what you think about. Diba? Kasi what you think about, you bring about. As a man thinketh, so is he. Kung naiisip mo, ano ka, ganun ka. Sinabi mo wala kang kwenta, maging wala kang kwenta. Pag sinabi mo mahirap ka, magiging mahirap ka. Pag sinabi mong bobo ko, ganun mangyayari sa'yo. Pag sabi mong hindi mo kaya, ganun din mangyayari sa'yo. Kasi as a man thinketh, so is he. So therefore, be careful how you think. Be careful how you think, because how you think, you will meditate on. And then your mouth will speak. Because the Bible says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Amen. That is why, in the morning, pag gumising ka, dapat may positive affirmations ka. Tumingin ka sa salamin. Tumingin ka sa salamin. I am a child of God. Sabi mo, anak ako ng Diyos. Pag sinasabi ng Satanas, hindi ka anak ng Diyos. Sabi mo, anak ako ng Diyos. Amen. Anak ako ng Diyos. Nagawa ko ng bubuti. Kakainin ko lang yung karapat-dapat kalooban ng Diyos para sa templo ko. Dahil ang katawan ko, templo ng banal na Espiritu Santo. O, so yan, food, di ba? I said, alcohol, food, what else is there? Sabi niya, alcohol, food, sugar, dapat hindi. Tapos, dapat mag-exercise. Yan. Kaya pag nakikita niyo ako rito, tumatalon ako, parang nag-exercise na rin. Huwag niyo ako i-bash. Yan. Kasi 1 year na ako, hindi nakakapag-zumba eh. So, 1 year na. So, it's good na mag-exercise ka. So, if you can't do other exercise, you can do walking. You know, there's a 65-year-old lady, I know, dati nag-umpisa lang siya ng ilang gaano ka anong walking. Kasi yung brisk walking is, a good form of exercise. And in the morning, lalo if you do it in the morning, kasi tahimik pa nun. Maganda. So, you should exercise. So, if you sin against your body, you sin against the flesh. And when you exercise kasi, pag nag-exercise kasi, your body releases endorphins. And yung endorphins makes you happy. Pag nag-exercise kayo, try nyo lang. Pag pinapawisan kayo, masaya. So sabihin mo, dun sa mga katabi mo, kung malungkot ka, kulang ka lang sa exercise. Baka hindi ka lang pinagpapawisan. Kailangan endorphins. Oh, yun. Praise God. Yan, hallelujah. Kasi iba yung gardening, pero you try walking. Sabi nung nag-a-advise, I try walking. Tapos yung age niya, tsaka yung stamina niya, yung energy niya, nadadagdagan. So, hindi masamang mag-walking. Kasi ngayon mga tao, mga tamad, may e-bike, diba? Pero, bis na naglalakad, e-bike. No? Matamad eh, diba? Doon na pupunta, magkakotse pa, sasakay pa. Hindi kagaya nung araw, medyo malayo-layo yung lakad. Diba? Mas healthy. So, what are the sins of the flesh? The works of the flesh are sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before,
that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So God gave the nation of Israel certain laws to follow while traveling to the wilderness toward the promised land. These laws not only had ceremonial value, they were also given for continual health of the people. O yun, di ba? So, yung mga Israelita nun, sinasabi sa kanila, di ba pinadalan silang Panginoon para kumain mana? Di ba? Anong instruction ng Panginoon dun sa mana? Gather only as much as you need. Di ba? So, yung mga tao ngayon, pag nag-grocery, ako yan, guilty ako dyan, pag nag-grocery, frozen. So, mas maganda yung araw-araw. Kasi fresh yung pamamalengke mo, di ba? Fresh yung baboy, fresh yung karne, fresh yung fish. Alam, kala niyo ba, ang Biblia, puro spiritual lang. The Bible is full of practical living na magagamit nyo para ma-prosper kayo sa buhay. Amen? Amen. So, okay? So, yung pagiging malinis, pagiging sanitary, that's part of being godly. Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Yan. Di ba din sabihin Christian ka, pero pag napunta ako sa bahay mo, hindi ko makakanta yung bahay namin, maliit naman. Pero malinis ito hanggang kusina. Diba? Dapat ganun. Yung mga anak ng Diyos. Nakikitaan ng kalinisan, kabanalan. Okay? So, okay. Spiritual sickness is because of sin and disobedience. Okay, back. So, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in His eyes and give ear to His commandments and keep all, sabi mo all His statutes, I will put none, sabi mo none, of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer. So, nasabi, all. Diba? Kaya kanina binasa ni Pastor Isaiah yung Psalm 103. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me, who forgives all my sins. So, yung isang sin lang ba ng Lord? Yung isang kasalanan ko lang ba ang papatawaran ng Panginoon? Hindi, di ba? All. Magpapastor siya. Kaya nagpapastor na siya dito. Oh. Ay, gusto rin niya maging musician. So, all, lahat. Di ba? So, ang sabi dito, if you obey, diligently listen. Sabi mo, listen to the voice of the Lord. So, how will you listen to the voice of the Lord? You have to meditate on the Word of God. Amen? So, if you listen to the voice of the Lord, and do what is right in His eyes, and obey all His statutes and commands, then none of the diseases in which He has placed upon the Egyptians, He will give to you, because I am the Lord, your healer. Ano ba yung mga plague ng mga Egyptians na binigay ng Panginoon sa mga noon? Plague, boils. Okay po, Pastor. Yung mga ano po, Pastor? Yung mga plagues. Yung mga lice, yung mga frogs, diba? Tapos, ang ano doon, lahat ng firstborn son, namatay. Diba? Kasi mga kaaway ng Panginoon yun. So, delikadong lumaban ka sa Panginoon. Kasi yung mga plague, what is plague in Tagalog? Yung mga salot, expectin mo na. Pagkalaban ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong kalabanin ng Diyos. So maybe when I was sick before, kalaban ko siya unknowingly. Unknowingly, you rebel against it. Hindi mo alam kung bakit. Kasi hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang dami kong Diyos-Diyosan eh. Small, medium, large. Yeah, during that time, because I was raised sagrado kandado. Hindi naman niya ako papagaling. Diba? Pero kanina, yung kanya namin, what's that again?
Kailangan mong makasama ang tunay na Diyos. Pag nakasama mo yung tunay na Diyos, kaya ka niyang pagalingin. Hindi lang physically. Pati sa work mo, kaya ka niyang pagalingin. Share ko lang Nung isang araw, ng Wednesday, nakita ko yung ref namin, walang laman. Share ko to kay na pastor, walang laman. Sabi mo, walang laman. Diba? So, nilayans ko yung ref namin. Kasi may ka-brother ako na in Christ na shinare din sa akin yun. Nilayans mo yung ref mo. Walang laman. Lord, walang laman yung ref. Jesus name, Lord, pingin namang laman. Ito trabaho ko. Ganyan. Uy, may tumawag na kliyente Thursday. Wednesday and Thursday pala ang kliyente. May kukuha ng policy. Kaya lang sabi sa Biblia, ask and you shall receive. Kung ano lang yung hiningi ko, yun lang binigay niya. So, hiningi niya, ang binigay sa akin ng Panginoon, laman lang ng rep. Abang ka na nilak yan. So, palakpakan yung Panginoon. So, yan. Binigyan niya ako laman ng rep. Ubus yung pinang ko kasi nakuha ko kaagad yung commission doon. So, yan. So, excited ako. Pinamili ko kaagad. Nilagay ko doon sa rep. May naman na yung rep. Kasi yung mga night owl ko na mga anak sa gabi, nagugutom, nag-ahalong pang gabi kasi sila. So nakakaya naman, pagbukas ng gate, walang makain, diba? Ayun. So nakakaya naman, diba? So kasi obligasyon natin yung bilang magulang na mag-provide sa mga anak. Amen? Sabi sa Biblia, if you will not provide, you are worse than an unbeliever. Kaya yung mga dalaga rito, mga binata, wala pa kayong asawa, huwag muna pag hindi pa kayo handa. Diba? Kasi, kahit na i-lay hands mo yung rep, di ka naman handa, wala kang work. Hindi mo rin magkakaroon na kanyang rep. Amen? So, amen. So, yan. So, next slide. Ayan. So, the waters of Mara and Elim. So then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink it because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. Galing, Bakit? Lingkod ng Panginoon si Moses. Tapos, ang Panginoon, ang mga tao, reklamo sa lingkod ng Diyos. Wala kaming, yung tubig mapait. Wala pa kasing mineral water ng araw. Diba? Na-experience yung mga naka-experience dito na umiinom ng tubig. Tumataas kagad siya, hindi pa sinasabi. Umiinom ng tubig sa banga. Diba? Talaga, napagkakalataan. Yung isang mama doon, ayaw pa tumaas, kunwari pa, hindi rin doon niya na-experience. Diba? Okay, yun. So, praise God, pinagpala kayo ngayon may mineral water. Pero nung araw yun, ang ginawa ni Moses ay naglagay siya he threw into the water a piece of wood. Yan. Siguro ito yung unang tsaa nung araw. Diba pagka masakit ang tiyan mo? Yan, tsaa. Yung mga Chinese, magaling sila dyan, yung mga concoctions about yung mga tea. Yan. Ako ang species, kaya ako nagpapakuha kay pastor ng oregano. Yun ang ginagawa kong tea sa laba, tapos papakulo with oregano. So, especially kung ikaw singer or parati kang parahan may ganyan. No? Kasi yung mga herbs, ginawa alternative medicine, I'll talk about it for a while, ginawa yan ng Lord for your healing. Amen. So sickness can come as a result of violating God's laws. People get sick because they violate the laws of nature. Sabi mo sa katabi mo, laws of nature. Yan. Ang mga laws of nature, sa mga Pilipino, pagkatapos magtanghalian, nag-siesta. Si Pastor Loretta, hindi nag-siesta kanina, dumiretso sa discipleship.
Ayan, naantok siya. Amen. So, if you violate the laws of nature, you will get sick. Sabihin mo sa tabi mo, don't violate the laws of nature. Yan. Ano yung mga yan? Ano yung mga yan? Yung pagkain ng gulay. Because violating the laws of nature can lead to sickness. Yan. Yung mga pamangkin ko, yung mga anak ng brother ko, lalakas nun. Tsaka yung isang kapitbahay ko, hindi yung mga bakunado yun eh. Pero ang lalakas nila. Kasi mga natural lang na mga pagkain ang kinakain nila. So, huwag na tayo magpalinlang sa sanlibutan. So, kailangan tingnan natin kung anong kinakain natin, kung ano yung mas natural. Yung mga God-given, mga God-given, yun ang mga dapat ilalagay natin sa templo natin. So, I remember, Pastora Loretta, pati lagbunisan niya, di ba? Walang salitre. Di ba? Gumagawa ka na, ano? Oh, yun. So, yun. So, isa pa palang risk factor is meat. Red meat. Hello, mahilig sa karne. Sorry to say. Kasama yan sa risk factor. Ano yung risk factor? Alcohol, sweets, meat, yan, ganyan, sugar, yan yung mga ano. Salt. Ayan, salt. Yan, mahilig sa maalat. Yung mga risk factor. Amen. Sabi nila, ano ba to? Worship ba to? Or ano? Or amen. So in what areas of our life do we need healing? Because healing has many forms. The earth needs healing. Kasi paso, pa ba nandito tatanim siya, malunggay. Yan. Kahit sa paso, magtanim kayo kasi tag-ulan na. Yan. Yung mga makakain, gulay. Amen. So, God, in Genesis 1:28, no? Because the earth needs healing, because we are commanded by the Lord to take care of our world, of our environment. Hindi po pwede sabihin na, oh, Christian naman ako. Kaya mo na lang yung world, di ba? So we are commanded by God to subdue the earth. So God blessed them and said, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Be fruitful and multiply. Multiply. Sabi sa NLT, fill the earth and govern it. Yan, fill the earth. Dito, sinabing, be fruitful and multiply. Hindi ibig sabihin, hindi sinasabi ng Panginoon dito, mga anak ka ng marami. No, hindi yun. Sabi ng Panginoon, be productive. Be productive in everything you do. So if you're a teacher, di ba, you be productive as a teacher. If you're a gardener, be productive as a gardener. Be fruitful and multiply your gifts and talents that the Lord has given you. Amen. Amen. So, basic lang naman yan. So, if you want to be healed, we should not violate the natural laws. And as good stewards, we must manage our environment because the world is sick. We do not respect nature kasi. Kaya the world is sick. Diba? Mga Pilipino, pag pumunta sa Singapore, malinis. Pero pag nandito, dura ng dura. Kahit saan, dumudura. Diba? Kadiri talaga yung mga Pilipino. Sabi mo, mag-prayer ko, magbago na sana sila. So where does disease and sickness come from? This disease is a reaction of the human organism or its failure to cope with one more of the unbalancing changes in its internal environment. These are caused by unfavorable changes with the external environment or failures in the structural and functional design of the organism. You know, I started to get my healing. Kasi ang sakit ko sa baga. Diba? Bibigyan ka na kasi ng wisdom kung ano yung sakit mo. Bibigyan mo ng wisdom ng Lord kung anong sakit mo. Kung saan ka dapat titira. Kung anong kakainin mo. So, hingi ka ng wisdom sa Panginoon. Kasi yung healing, hindi instant yung healing. In my case, my healing was a process, gradual healing. So kung ikaw healed ka ngayon in good health, pwede ka rin magkasakit kasi nini-neglect mo yung simple things. Kaya maintain your healing. So oxygen. Kaya alam mo, gusto ko itong church fellowship natin kasi unang-una, ayoko talaga ng aircon. Kasi yung aircon, di naman yan malinis ang air to, eh.
Hindi malinis ang air sa aircon. Nang isang beses nga, sabi ko, ba't kaya ganito pakiramdam ko? Tinignan ko yung filter ng aircon ko. Diyos ko, pwede ka na magtanim ng salis, ng kamote. Ginano ko, napakadumi. Hindi kasi siya malinis. Yung aircon. At saka pansin nyo, pagka galit yung kalit yung kwarto, tapos puro aircon, bawa nasa labas ka pag pumasok ko, ay nang baho, puro amoy hininga nila. Diba? Kaya nung time ng COVID, may isolation, diba? May number of people lang nasa inside na room. Lalo ngayon, July, August, yung tag-ulan. Ingat-ingat kayo pagpunta nyo sa mall. Kasi yung mga may ubo doon, pag nakakatch kayo doon ng virus, you get sick. Magkakaubo. Tapos, what will follow after ubo? Pneumonia. Or upper URTI, or upper respiratory tract infection. Ganyan. So, amen. So, there's wisdom in the Word of God. So, dyan pa ba kayo? Okay. So, this is means discomfort. This is means discomfort. So, kung meron kayong hindi nararamdaman na hindi komportable sa'yo, sabi ni Doc Atoy, sino nanonood dito kay Doc Atoy? Kasi big percentage of our body is water. So, masakit ulo mo, maybe just need water, hindi mo kailangan lumaklak agad ng gamot. See, I tried that kasi ako talaga, sanay ako sa doktor at gamot. But you know, when I tried, when I became a Christian, tapos nagbasa ako ng salita ng Diyos, because the Bible says, the Word of God is medicine to all flesh. I started to get better and better. Amen. So, do you wanna get better and better? Nandito, sagot. Nandito. So, sinasabi nila sa Leviticus 11, mga pamangkin ko alam nila yan, Leviticus 11, ninang, there's clean and unclean food. There are food that, kasi iba-iba tayo ng biological makeup, no? Maybe it cannot work for me. What works for me may not work for you. That is why you have to listen. Sabi, listen to the voice of the Lord. Diba? But it can work for me, pero sa'yo naman, it does not work. So, in Leviticus 11, there are many things there that the Lord says. Although sabi ni Pastor, parang doktrina. Diba? Pero kasi, tinatanong ko kasi, bakit nilagay ng Panginoon yun? Doon, clean and unclean food. So, when I read that, yung mga crawling things, I started not to eat yung mga crawling things like shrimp. Because ako yung person, madali ako ma-allergy. Diba? Pero kung kayo, okay lang naman. Diba? Kanya-kanyang conviction. Sabi mo sa katabi mo, kanya-kanyang conviction. That is why you have to listen to the voice of the Lord. Amen. So this is discomfort pagka meron kayong hindi na ano sa katawan nyo. Kasi yung katawan nyo, your body talks. Sabi mo, my body talks. Nagsasalita yan. Umaangal yan. So pag pagod yan, ipahingan nyo na. Kaya sorry, nung Friday, hindi ako nakating Bible study kasi natulog ako ng 6 o'clock from work. Pagod na pagod ako. Sabi ko, 8 o'clock may Bible study. Nagising ako 1 o'clock. Ang daling araw. Tapos na yung Bible study. So, you know, also being overworked in ministry, busy with the kingdom, not busy with the king, is a sin. So, kung ikaw worker ng church, tapos, alam mo yon, worker dito ha, sa The Great Commission, tapos worker ka pa dun sa WCA. Diba? Ang dami mo. Dami mong pinapapilan. Tapos pagod ka na, hindi mo na pinapahinga yung katawan mo. Kasalanan yun. You will be over-fatigued. And it's not the will of God. You should rest. Amen. Parang Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw, hindi ko marunong magpahinga. Amen. So, yan. You'll find discomfort. So, if you're sick, ask God if you have not been freed from the curse. Because sickness is a curse. Sabi mo sa katabi mo, sickness is a curse. Sabi mo, I wanna be free from the curse. Gusto kong makalaya sa karamdaman. So, kung may mga membro kayo ng pamilya na may sakit, pag-pray niyo sila. Diba? Pag-pray niyo sila. Maybe it's because of sin.
No. Okay, and another. There are sickness that is not because of a curse. So, hindi lahat ng sakit galing sa sumpa. Sabihin nyo nga, hindi lahat ng sakit galing sa sumpa. Diba? Kasi nung sabi na kay Jesus, Lord, anong kasalanan nito? Bakit ganito yung sakit? Pastor, do you know that verse? Hanapin niya, John chapter 9, diba? Why is this person sick? Is it because of a curse? With that sickness, if the Lord heal that person, will bring about that person glorifying God. Sometimes, your sickness is just a way of God being glorified through you. Kasi kung pinagaling ka ng Panginoon, di ba, God will be glorified. Diba? Because God is not glorified in sickness. How can you be effective if you're sick? Amen. God is glorified when you're well. Amen. So sometimes sickness can be a curse. Sabi nga lang, curses for disobedience, but not all sicknesses are cursed. So curses for disobedience, but if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. The Lord will make the pestilence stick to you until He has consumed you of the land that you are entering to take possession of it. The Lord will strike you with wasting disease and with fever, inflammation and fiery heat, and with drought, and with blight, and with mildew, and they shall pursue you until you perish. O, diba? Yung mga peste, mga pestilence, pag hindi ka rin sumusunod sa Panginoon, lahat ng sumpa. Diba? Ang hirap nun. Diba? Sabi mo sa Panginoon, Lord, huwag mo naman akong sumpain. Simula ngayon, aalagaan ko na yung templo ko. Kasi minsan nakakalimot tayo diba? Sabihin natin, pagpapapray. Kasi si Satanas, kasi may sakit. Pero, saan tayo nagkasala? Dito o, ano yung pinapasok dyan? Amen? Pero syempre, sabi ni Pastor, hindi lahat ng pinapasok sa, sabi sa salita ng Diyos, hindi lahat ng pumapasok sa katawan ay nagpaparumi sa tao. Hindi kung ano yung lumalabas sa bibig. Pero also, it's important what you put inside your body. Do you know, every time I get sick, because I have doctors na friends, I have an uncle na doctor, kasi sanay na ako sa hospital Minsan nga, sa bahay, nagpapaswero na ako dun sa uncle ko. So I tell the doctor, the last time I was hospitalized was, praise God, after that, di na ako na-hospitalized because of yung may problem sa lungs. Dun sa tumor, 2016. Pero dun sa lungs, 2005. So tinatanong ko yung consultant na doktor, Dok, ano ba ilalagay mo sa swero ko? Sabi ng doktor, bakit marunong ka pa sa akin? Sabi ko, talagang mas marunong pa ako sa'yo. Kasi I have a right to know what to put inside my body. Because my body is the temple of God. Sabi ko sa tita ko, ayoko niyan, pabayaran ko yan. Tapos ganyan, pagalitan pa ako. Sabi ko, anong lalagay mo? Kasi there are things that some doctors place in my body does not make me feel well. Kahit yung mga gamot nyo, for example, yung mga diabetic, ganyan. Tapos, or mga may hypertension, di ba? If it does not make you better, balik ka dun sa doktor mo. So, maybe this one does not make you feel better. Then you recommend another medicine that will make me feel better. So, how can we be delivered from the curse of sickness? The Bible says, Jesus Christ has redeemed us from the curse of sickness, poverty, and death. Ang Panginoon Jesus, di ka lang niya iniligtas sa walang hanggang kamatayan. Niligtas ka rin niya sa karamdaman at saka sa kahirapan. Amen. Kasi pag mahirap ka,
sigurado, magkakaroon ka ng karamdaman. Bakit? Hindi ka makakain eh. Diba, in Africa, they're sick, they're malnourished, because they're poor. The Philippines is very full of natural resources. How come we don't take care of it? Bakit parati nandiyan ang China? Kasi dami natin resources eh, sila wala. O bakit tayo mga Pilipino? Because we neglect our natural resources. We say we're Christian, we're praying, but we don't take care of our resources. Pero sa totoo lang, ng mga Chinese ko na mga friends, masipag sila, ang negosyo nila nasa bahay. So, be productive. So, nasa katabi mo, be fruitful and multiply. Para hindi ka maghirap, tapos makain mo kung anong gusto mo. Kung anong nutritious para sa iyo. Amen? So, believers in Christ, are you a believer in Christ? Taas ang kamay. Yan. If you are a believer in Christ, you have been redeemed from the curse of sickness. Because Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Diba? Siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo para hindi ka na magkaroon ng karamdaman, hindi ka na mahirapan, hindi ka na maghirap. Nabayubay na siya para sa iyo. Amen. So kung yun, pinapaniwalaan mo. So, pinapaniwalaan mo yun, so dapat lahat ng nandito, paniwalaan mo. Amen. Kaya yung Leviticus 11, nung kumain talaga ako ng ipon, I don't feel well. Sa akin yun, ha? So, basahin niyo yung Leviticus 11, clean and unclean food. Diba? And yung mga countries na may blue zone, umabot sila ng 100. Bakit sila 100? Ano mga kinakain nila? Tapos they exercise. And also, they're happy. Why are they happy? Kasi mga kagalit. Kasi yung unang wellness is your mental wellness. Your emotional health. Pagka hindi masaya yung mga kasama mo, iwanan mo na yun. Kung toxic yung mga relationship mo, ayusin mo muna yung sarili mo. If you fix your relationship with the Lord, and then your relationship with others will be better, will be restored. Diba? Eh kung ikaw mismo, you don't have a relationship with the Lord, you bring your trash, you bring your anger, you bring your jealousy, dinadala mo sa iba. Diba? So, ano yung mga karga mo? Kargado. Kargado ba ng galit, pukot, pag-iisip ng masama sa kapwa? That can make you sick. Kasi pagka nag-isip ka ng masama sa kapwa mo or may galit ka, talbog sa'yo. So, ako, I'm really very, very careful with that because my business is still the people's business. I deal with different kinds of people. Kaya importante sa akin may quiet. Quiet. Quiet time. Amen. So, praise God. Okay ba? Tahimik kayo eh, no? So, matatapos na. So, how does healing take place? Everything manifested in the physical starts in the supernatural. So, lahat ng mga nag-manifesto sa physical, sa spiritual muna nag-umpisa yan. Like for example, diabetes. I'll give you an example. Merong type 1, type 2. Sinasabi nila inborn. The generational curse. The Bible says, from the 3rd or 4th generation, if you do not obey, there are curses for disobedience. Amen? Eh yung type 2, hindi siya namamana. Yung type 2 diabetes. Sa kinakain mo. Oh, bakit ko alam? Parehong side ng family ko, mayroong diabetes. Tinignan ko yung lifestyle ng kain nila. Anong hilig? Matamis. Chocolate. Kakanin. Hello? Yan. Praise God. So, what is the tendency of man when he is sick? Man seeks good health through the following. So, pag may sakit ka na, anong gagawin mo? Papakamatay ka na ba? May sakit ka. Ha? Oo, nalaman mo, may cancer ka. Ano gagawin mo?
Number 1, they seek conventional or traditional healing. Diba? Pumunta ka sa doktor. Diba? O may pampa-doktor. Diba? O. Tapos, nanawuna sa doktor. Kasi sila, marami silang i-prescribe sa yung gamot. Diba ka sa doktor. Diba? O ano pa? Alternative medicine. Diba? Ngayon, marami ng alternative medicine. Yan. Yung mga Chinese, marunong sila yan. Acupuncture, herbal medicine, chiropractic. Sabi mo sa katabi mo, find what works for you. Find what works for you. Okay? So what is the traditional alternative medicine? So yun, nabanggit ko na kanina. Chooses body touch. Ako yung sa alternative, yung mga herbal, it worked for me. Tsaka yung mga sa touch, you know, I have ointments na parang lemon ginger. Marami na ngayon sa online. Yan ang imbis na pagka hindi ako makahinga, gamot. Kasi masama din yung gamot, it affects your kidney. So, pahid lang ako ng konti yung gusto kong set in my nose. Hindi na ako lalaklak ng pill. Kasi may side effect yung inom ka rin ng inom ng gamot. It affects your kidney, your liver. Diba? So bakit ko have learned all this? Hingi ka ng wisdom sa Lord. Amen? Amen. So steps to health. Man should not violate the laws of nature and the laws of God. Ito nga sabi ko, because God's goal for humanity to exercise dominion on earth. Because God created you in the image and likeness of God. Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, tapos hinahanap ng Panginoon si Adan at Eva, where are you? Sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, where are you? Tago kami, Lord. I hid because you're ashamed, because you're naked. Tago kami, hiya kami. Diba? So when you're in sin, mahiya ka. Tapos nagkakasakit ka. So ngayon sabi ng Panginoon, who told you you were naked? Sino may sabi sa'yo? Diba si Satanas? O ngayon kung may sakit ka, sino may sabi sa'yo may sakit ka? So umpisahan mo. Diba? Yung doktor, kung sinabi sa'yo, may sakit ka. Bawa, si Dr. P. Ano sa'yo? May sakit ka, kaya ganyan. Kaya masakit ulo mo, masakit pa mo, ganyan. Ikaw naman naniwala. Di ka pa nagtanong kay Q tsaka kay R. Kay Dr. Q tsaka Dr. R. No. So kaya inisip ka ngayon nag-isip, may sakit pala ako. May sakit ako. Eh, sabi ng Lord eh, kaya who told you you were sick? Sabi mo, I am the healed of the Lord. If you obey the Lord, I am the healed of the Lord. Pero if you disobey, you be watchful. Amen? Amen. Sabi mo, take dominion over your body. Take dominion over your wellness. Mental wellness, emotional wellness, social wellness, physical wellness, financial wellness. Next topic. Gusto niyo ba yun? Financial wellness. Amen. Next topic. So man should seek God daily. It is the Lord's will that we are in good health. Yan, sinabi ko na, health in mind by having the mind of Christ. So ilihans niyo yung mga kamay niyo sa ulo niyo. Sabi mo, I have the mind of Christ. Kaya ka nga Christian. You have the mind of Christ. Amen. Praise God. Palapakan niyo ang Panginoon. So, having the mind of Christ, the Bible says in Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Yan. Amen. So, do not be conformed. Diba? Hindi po yan siya, yan, kinakain niya yun. Hindi nakikain ka na rin. Kung anong kinakain niya, eh, bawal naman sa'yo. Diba? So, be discerning. Sabi mo sa kakatabi mo, be discerning. What you meditate on, what you listen to, what you eat,
who you are with, be discerning. Amen. Kaya kanina yung parable of the 10 virgins, be watchful because you do not know the day and hour. Kasi kung di pa dumating ang Panginoon, di ka naman nag-iingat sa sarili mo, your day will come, doon ka na, ibuburol ka na. Hindi mo pa fully paid yung St. Peter mo sa akin. Diba? Tsaka wala kang insurance. O di, ang lakas ng iyak ng asawa mo. Procopio! Paano ko mamayaran natin ito? Ang dahil tayo sa ospital. O diba? Kasi hindi mo nalagaan sa sarili mo eh. Tapos isisihin pa Diyos, bakit? Diyos ko, bakit ito nangyari sa akin? Sisi mo pa Diyos, ikaw kasi Satanas. Pero ikaw may kasalanan. Kung bakit nangyari lahat sa'yo. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. So huwag kayong makiayaw sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Sabi mo, baguhin ang pag-iisip. Para maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, makakagawa kayo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sabi sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prosper. So ano muna sa prosperity? Spiritual muna, yung kaluluwa mo muna. And then you will be in good health. Diba? Your soul should prosper first. Ano ba yung soul? Your soul? Sabi mo soul. Your soul is your mind, your will, and your emotions. Madali bang tandaan? So what is your soul? Your soul is your mind, your will, and your emotions. Diba? Because of wrong thinking, you do something. Because of you feel ko eh, you do something. Pero hindi naman kalooban ng Diyos. Pero sabi dito, prosperity starts with the soul. So your mind should be renewed with the Word of God. Kailangan rich yan sa salita ng Diyos so that you will prosper. And you will do everything that the Lord will tell you para you will not get sick. So that you will prosper and be in good health. Amen. Yan. Praise God. So yung mind nyo, battlefield. Diyan nag-umpisa yung gera eh. Kala nyo ba yung gera nandun sa Siol? Andun lang sa Baho di Masinloc. May nag-feed dun eh. May nag-feed dun sa mga umaaklas. Tsaka may nag-feed din sa mga Chinese para i-assert yung island. May nag-feed dun. Amin yan eh. Diba? Ang battlefield kasi nandito eh. Diba? Nandito. It's here. Every day, there is a battle in your mind against your will to obey the Lord or not. Araw-araw, may gera sa isip mo kung susundin mo ang kalooban ng Diyos or hindi. Every day, there is a battle in your mind over relationships, if you want to restore your relationships or not. Every day, there is a battlefield in your mind if you're gonna conquer your challenges in school, in work, in home. Every day, there's a battlefield in your mind if you're gonna conquer your will against your finances. Hindi naman yung katabi mo yung gera mo eh, di ba? Sabi, for our battle is not against flesh and blood. Ang pagsubok, hindi dun sa katabi mo, ang pagsubok ng Diyos sa'yo, sa akin. Amen? Sabi mo, ang gera, the battle, field belongs to the mind. My mind first. That is why I have to conquer what I think. Because what I think about, I will bring about. Amen. Amen. So, if you wanna be prosperous, sino gusto rin maging prosperous?
So you have to renew your mind. You have to nourish your soul, your mind, your will, and emotions. Kaya kanina sabi ni Pastor, kanina kanta niya kahit walang akapela times of refreshing here in your presence. My mind is restored, my soul is renewed. If you restore your mind and align it to the Word of God, you will be prosperous. So, mahal kong kaibigan, nanadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Tapikin mo yung katabi mo, nasa mabuting kalagayan ka ba? Yan. At malusog. Malusog ka ba? Malusog ang katawan, tulad ng yung buhay na spiritual. Malusog ang katawan mo? Tapos sabi, nasa mabuting kalagayan ka. Pero, kamusta ang buhay spiritual mo? Payatot? Payatot ba? Pagka Bible study ba? Okay, pass. O kaya, pag mag-worship. O kaya, mag-share. Sabi kanina sa discipleship, pag ikaw, lingkod ng Diyos, excited ka mag-share ng salita ng Diyos. Pag ikaw, mananampalataya kay Kristo, mas gusto mong makinig ng salita ng Diyos. Amen? Papiliin ka. Ano mo? Netflix, salita ng Diyos. Oy, huwag kayong plastikera. Diba? Inom din ng Sprite, diba? Praise God. So, healing starts with prosperity in the soul. So, renew your mind with the Word of God. And your feelings should be aligned with the Word of God. Your will should be the will of God for your life. Follow Jesus, believe His teachings, because according to your faith, it will be done to you. Bakit merong mayaman? At saka mahirap. May 24 hours lahat. Sabi, according to your faith, according to your faith, it will be done to you. Okay? So, gaano kalaki ang pananampalataya? Sabi dito, yung si Jairo, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Sabi ng Panginoong Hesus, who touched me? Sinong umipo sa lalayang? Sino? Sabi ng Panginoong Hesus, kasi naramdaman niya, may kapangyarihang nawala sa kanya. Kasi yung babaeng dinudugo na ng 12 years, gusto niya nang gumaling. Walang makapagpagaling sa kanya. Walang doktor na makapagpagaling sa kanya. May mga kilala ba kayong ganun? Marami nyo nang pinadala na doktor, tapos di naman gumaling. Ako, dami ko ng doktor na puntahan eh. Pero nung kumain lang kaluluwa ko ng salita ng Diyos, praise the Lord, nakakatayo ako sa harapan niyo. Pero dati hindi ako nakakatayo. Ganyan ako tumingin. Tapos ako makahinga parati. So, kumain lang kaluluwa ko nito. Si Pastor Isaiah, sabi niya, pinagaling siya ng Panginoon sa polio. Wala naman naglihan sa kanya. Diba? Bakit? Kagaya rin ng babaeng dinudugo ng 12 taon na walang doktor na kapagpagamot sa kanya. Sabi na, the woman said, if only I could touch his cloak or garment, I would be healed. Natouch ka ba ni Lord? O pwede, dito nga, tinatouch ka ni Lord. Pero ayaw mo naman magpa-touch. Hey Lord, huwag mo ko touch. Itong buhay ko, huwag mong pakialaman to. Masaya ako dito eh. Dito muna ako sausaw. Diba? Pero yung babaeng dinudugo, kailangan ko matouch si Lord. Kailangan ko masumpungan ng Panginoon. Para gumaling ako. Ano yung mga karamdaman niyo sa buhay? Nalulungkot kayo. Iba yung tinatouch nyo. Yung remote ng TV nyo. Comforter nyo. O meron nga yung pagkain. Nalungkot ako eh, Lord. Nalungkot ako eh. May mga tinatouch mo dyan. Sabi mo
sa katabi mo, touch mo si Lord. Yung mga bulsa niyo, hindi ng dugo. Kaya na yun, palakpakan natin ang Panginoon. So, gano'ng kalaki ang iyong panampalataya, kabala ng babaeng yun? If only I could touch Jesus, Carmen, I will be healed. And then Jesus said, who touched me? Because power came out from him. And instantly, that woman, bleeding for 12 years, was healed. Amen. Praise God. So, ano bang gusto niyang patouch ng Lord sa inyo dyan? Because Jesus went out healing the sick. Marami siyang pinagaling. He went throughout Galilee, teaching all in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom of God, healing every disease and sickness among people, and news spread over him. And people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering with severe pain, the demon-possessed, those having seizures, those who are paralyzed and healed. And large crowds followed Jesus. Sabi mo, gusto mong gumaling? Follow Jesus. Follow Jesus. Sarah, I remember Sarah when she was small. She had these seizures. Yeah. Sabi ng medical science, epilepsy. Pero may lay hands on her. In the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed, Naomi, Sarah. You look at her. Parang pa kanyang Panginoon, paano siya magpuri sa Panginoon. Isabi dito di ba? Jesus heals the sick. Yung si Pastora Gloria ba ang nagpagaling sa kanya? Hindi. Kasi if you use the name of Jesus, the Bible says, and these signs will follow those who believe. Luke 10. Mark 16. Oh, Mark 16. Luke 10:19. What's Luke 10:19? Can you read it? And Mark 10. Mark 10. Mark 16. Oh, sige, basahin niyo yung Mark 16. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will lay hands on the sick, and they will get well. Diba? Yung mga believer, mga nanampalataya, yung mga pastor, na malakas ang nila, kapit nila sa Panginoon. At kahit kayo ng believer, kahit di kayo pastor, sabi, that is your authority as a believer. Eh kung nga wala naglilihansi, I lihansi on myself. May masakit ka? Wala maglilihan sa'yo? Halimbawa, nag-traffic ka, tapos masama pa kalamdam mo. O, titawagin mo ng Panginoong Jesus. Amen? Ayun o, sabi na, news spread about him because people brought to him all who were ill. And he healed them all. Amen? Amen. So, nagturo siya, ang Panginoong Jesus, nagturo siya sa sinagoga, pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano ba yung gospel? Di ba good news? Hindi ko maintindihan ba't yung mga tao ayaw nila magbasa ng Biblia, yung mga nagsasalita ng Diyos. Di ba? Mas gusto pa nila pagka yung mga ibang bagay sa sanlibutan. Pero good news nga mabuting balita. Na kayo naman, di ka malulumbay. Sabi nga ni Sister Rebecca, hindi naman boring maging Kristiyano. Hindi siya boring. Diba? Maraming himala. So, that evening, they brought to him many who were oppressed by demons, cast out spirits, and healed all who were sick. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. For he took our illnesses and bore our sickness. So, sabi sa Isaiah 53, verse 4. So, ako pag may sakit, i-memorize niyo tong verse na to. No, i-memorize niyo to. Surely he has borne our griefs, carried our sorrows. He was pierced for our transgression, crushed for our iniquities. Upon him the chastisement
chastisement that brought us peace, and by His wounds, we are healed. And sabihin mo lang, kahit i-shortcut mo yung Isaiah 53, by the stripes of Jesus, I am healed. Pag may sakit ka, kung believer ka, sabihin mo, by His stripes, I am healed. Sa pagmagitan ng mga latay ni Kristo, ako'y pinagaling niya na. Yung nasasabihin mo, may kapangyarihan yun. Kasi yung salita ng Diyos, may kapangyarihan. Sabihin mo lang, by the stripes of Jesus, I am healed. So pag umiinom ka ng gamot, sabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Huling inom ko na to, papagalitin mo na ako, di na ako iinom ng gamot. O so yung mga ganun ko, lesser ng lesser, yung mga doses ko ng gamot, lesser ng lesser. Kasi may side effect din eh. So kaya kagabi, nung Friday, Bible study, gumising ko ng alam na malihan, yung makatulog. Parang kasi yung aircon na, lumabas ako, maganda yung di nagwalis ako sa labas. Hanggang Metro 8 muna ako sandali. Masarap pakiramdam ko kasi pinawisan ako. Amen? So, doon ako sa garden, I'm attuned with nature. So, kayo hanapin nyo kung ano yung hanapin nyo paano kayo papagalangin. Tapos sabihin ko pa sa inyo, by the stripes of Jesus, I am healed. Sabihin nyo nga, by the stripes of Jesus, I am healed. Sa pamamagitan ng latay ni Kristo, ako ay pinagaling na niya. Amen. So, do you want to get well? Do you want to get well? Amen? So, turn away from your wicked ways. So, be watchful. Turn away from your wicked ways. Repent from your wicked ways and sins against God, your body, nature and the environment, your finances, and others. And you will be healed. You will be healed. One way or another, there are 5 points. Don't tell me you're not guilty of one. We're all guilty. Sabi lahat tayo ng kasalanan. Walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. So let us pray. Ask Pastor Isaiah to please come forward and do the altar call as we sing. Praise God. Praise God. The Word of God has been preached. Marinig na po natin ng mga aral ng salita ng Panginoon. Sabi po ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya po ang susi para makatanggap tayo ng himala, ng kagalingan, ng pagpapala, ng tagumpay mula po sa ating Panginoon. Ay po natin sa mayo. Diba natin kantahin yung I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent a word and healed my disease. I am the Lord, your
Hindi lamang po tayo napatawad sa ating mga kasalanan dahil po sa pagtigis sa kanyang banal na dugo. Hindi sinasabi rin po ng Biblia dahil po sa kanyang mga lapay, sa kanyang mga sugat na tinanggap sa kanyang pong katawan, tayo po ay nagsigaling sa ating mga sakit at karamdaman. Maring naramdaman natin sa ngayon na tayo po ay merong sakit, pero hindi po ang doktor ang may final say kung ano po ang ating karamdaman sa ating pong katawan. Naniniwala tayo na mayroon pong layunin ng Diyos sa lahat ng bagay na pinahintulutan niya mangyari sa ating buhay. Katulad po ng lalaking bulag na nagtatanong ang mga alagad, sino ba may kasalanan? Ang lalaking ito na may sakit o ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng Panginoon, hindi ang lalaki ito o hindi ang kanyang mga magulang ang may sala. Kundi nangyari ito para mahayag ang kalwalhatian ng Panginoon. Kinakailangan na po tayong maniwala, manampalataya po tayo. Sapagkat marami na po tayong karanasan na pinakita po ng Panginoon na kanyang kapangyarihan. Pinakita ng Panginoon na siya ang Diyos na naghihimala, sapagkat siya ang Diyos na hindi po nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. At kung sino man po sa atin na may sakit, alam ko po na meron pong kagalingan na naghihintay para po sa atin. Hallelujah. Yes, Lord. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold the world in your hands. I believe. I believe that you're mighty, Lord. I believe You are all I need. kung naniniwala po kayo na ang Panginoon ay nagpapagaling, patok po natin ang ating kamay sa parte ng ating katawan na may sakit. You are sick in your body. You are sick in your mind, wherever you are. The Bible says that God is not limited by distance, time and space. Wherever you are, God can touch you. God can heal you. So that God will display His power so that He can be glorified. Hallelujah. 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 I believe You're mighty, Lord. I believe You are all I need. And I believe that You're my portion. I believe more than enough for me. Jesus, You're all I need. Si Kristo lamang po ang ating kailangan sa ating buhay. Naniniwala po tayo na si Kristo ang ating tagapagligtas. Siya po ang ating dakilang manggagamot. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo mabuhay na meron katuwiran at kapanalan. Naniniwala po tayo na siya ay muling magbabalik upang lubusin ang ating pong kaligtasan. Yung pong glorification ng ating body. Yung panghuling
bagay na gagawin ng Panginoon. Iligtas tayo sa lahat po ng mga suffering ng ating katawan sa ibabaw po ng sanlibutan ito. Panginoon, salamat po sa hapon ito, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Wala pong anumang pag-aalinlangan sa aming pong puso, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang Diyos, at dakilang manggagamot. Alam po namin, wala pong anumang imposible sa iyo, Panginoon. Alam po namin ang kasalanan ng isang dahilan kung bakit ang sakit at karamdaman ay pumasok sa sanlibutan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kung kami man, O Diyos, ay merong mga kapabayaan sa aming pong mga buhay. Meron kami, Panginoon, mga pagkukulang na naging dahilan kung bakit pinahintulutan mo ang mga sakit at karamdaman na pumasok sa aming pong katawan. Panginoon, sa hapon ito, patuloy po namin kina-cancel. We cancel all the curses of sin and poverty in our lives in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. There's power in your name, Lord Jesus. Hindi po ang doktor ang may final say sa mga kasakit sa aming pong katawan, Panginoon. Ideklara po namin na kami ay magaling na, Panginoon. Ideklara po namin na kami ay mabubuhay na matagal. Sapagkat kami, Panginoon, patuloy mong gagamitin upang maglingkod sa iyo. Magpahayag, mangaral ng iyong mabuting balita upang marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa katotohanan namin pong napakinggan. Alam po namin, O Diyos, ito, Panginoon, ay tinakda mo na mapakinggan ng bawat isa sa amin. Upang kami, O Diyos, ay maalis sa anumang pag-aalinlangan sa amin. Maalis sa aming pag-depende, Panginoon, sa mga traditional and alternative medicine, Panginoon. Alam po namin, hindi ka naman po laban sa lahat ng mga bagay nito. Pero sa aming Panginoon, ikaw po ang aming unang pagtiwalaan ng aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat po kung nagawa mo kaming pagalingin sa aming mga sakit karamdaman sa mga unang pagkakapangkat po namin. Kaya mo rin, Panginoon, pagalingin ang lahat ng mga sakit sa aming mga karamdaman. Spirito ng high blood, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke you and we cast you out in the name of Jesus. Spirit of diabetes, in the name of Jesus. We cancel, O Lord God, the spiking of the blood sugar in our body. You have no place in our body, for our bodies are the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Gusto mo, Panginoon, na kami madusog. Gusto mo, Panginoon, na kami pinagpala. Gusto mo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay malakas ang aming spiritual na mga buhay. Upang kami, Panginoon, ay patuloy makapaglingkod sa iyo na wala pong anumang mga balakid, wala pong anumang mga sagabal sa aming buhay. Spirito ng insomnia, mga hadlang sa pagtulog, spirito ng migraine, spirito ng ulcer, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we declare healing, healing upon our bodies, Lord. We declare spiritual healing upon our bodies. We declare healing upon our minds, Lord God. Mental wellness, O Lord God. And even healing, Lord, in our finances. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Salamat po, at ako po, Panginoon. The word is quick and powerful. They sharper than any two-edged sword. Kapag kami pong nilapatan ng pananampalataya, ang yung mga salita namin napakinggan, alam po namin, miracles will happen. Miracles will take place, Panginoon. At alam po namin na you will be glorified in our midst, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Salamat po, Panginoon, for your healing touch. Salamat po, Panginoon, sa iyong great commission. Binigay mo sa amin ang iyong pangako, Panginoon. These signs shall follow them that believe. In your name we will cast out demons. Lord, we will lay our hands on the sick, and the sick shall recover. Let our hands be your healing hands, Lord God. As we lay people who are sick, Lord God,
they will be set free from the bondage of sickness. They will be set free from the bondage of sin, bondage of poverty. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa whole gospel. Tinuro mo siya yung salita, Panginoon. Dapat po namin ipangaral sa lahat po ng mga tao namin po makadawang Father. Sa amin pong pagpunta sa video service, Panginoon, sa atong ito, gamitin mo kami, Panginoon. Ngayong mga bibig, Panginoon. Sa ganun po, Panginoon, patuloy po namin maibahagi ang mensahe po, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong pagliligtas, Panginoon. Biyaya ng kagayaan mula po sa mga tanikala ng gawa ng kadiliman, Panginoon, sa buhay ng mga tao. Salamat po, Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na pag-unat ng iyong kamay, Panginoon, upang abutin ang amin po mga sakit at karamdaman, upang abutin ang pangailangan ng iyong mga anak na nakikinig ng iyong pong mga salita, Panginoon. Those who are being reached by this live broadcast, Father God, in the name of Jesus, Lord, I'm praying that you will touch their hearts, they will touch their lives, Lord God, that they experience your healing grace, your healing power upon their lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. I believe that you're my healer. I believe that you are all I need. Yes, Lord. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Let your word be a medicine. Jesus, you're all I need. Increase our faith, Lord God. Increase our faith. Increase our Jesus, faith, you're Lord. Hallelujah. Ngayon po, Panginoon, hinihingi ko po na igawad po sa amin na yung mapagpalang bendisyon. Hinihingi ko, Panginoon, na igawad po sa amin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at grasya ng aming Panginoon sa Kristo, and the communion and the fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one of us from this time forth and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo po lahat ay makaupo na. You still need prayers after worship service. Just approach po all our pastors. I ask po the one who will give the offertory exhortation, Sister Naina. Yan. Sa mga may sakit po, kasama na ang sakit sa bulsa, tinanggap na po ba natin ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon? Amen. So, ayan. Ang galing po ng Lord, ang amazing lang na kapag si Lord ang nangusap sa atin. Kasi kanina po discipleship, diniscuss ni Pastor Oscar, yung about sa number 4, yan, not pursuing dishonest gain. So about sa ganyan po ang ating Bible verse this afternoon. Sabi po sa salita ng Diyos sa Psalm 119 verse 36, "Incline my heart to your testimonies and not to selfish gain." So yan, let us ask ourselves this afternoon, where does our heart lie? Does it lie in earthly possessions or does it lie on godly possessions? Amen. So, giving our time, offering our talents, and of course, giving a portion of our income, giving our tithes and offering is one way to show God that our heart lies not in our wealth on earth, but our heart lies in spirit and in truth. Amen. So living in this generation, sa totoo lang po, napakahirap. Amen. Kasi ang dami pong distraction, ang daming dinidikta sa atin ng mundo. But let us all remember that God has something great in store for us. Wala pong mas higit pa sa kayamanan na nakahanda para sa atin ng Panginoon. Amen. And after all po, everything comes from the Lord. Everything belongs to the Lord. Kaya po, ibigay lang natin yung para sa Lord. Pag po tayo ay nag-invest sa Panginoon, hindi po tayo talo. Amen?
Kasi alam natin na kapag ang Lord ang nag-bless sa atin, siksik, liglig, at umaapaw yan. Amen. Hallelujah. Kung tayo po ay handa ng magbigay, tayo po ay manalangin. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you for this afternoon, O God. For another opportunity, Lord, to worship you with our tithes and offering, O God. Thank you, Lord, that all gifts come from you, Lord. I pray, Lord, for everyone here today. I pray, Lord, for a heart, O Lord, that lies on you alone, Lord, O God. A heart that does not pursue selfish gain, O Lord. Lord, we receive your healing right now, O God, healing in our physical and spiritual bodies, healing in our mind, in our emotions, and healing, O Lord, in our financial struggles and burdens, O God. Lord, we bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tayo pong kumawit. Giving heart. Give your heart to the Lord. And everything that you have is the Lord's. Amen. Tayo pong lahat ay pumalakpak at tumayo para sa Panginoon. Magpapuri sa Panginoon. I ask the praise and worship team. Please come forward. Before that, may I ask Pastor Mel, before the worship team sings, to pray for the offering, and we can proceed with the praise and worship. Mayaman ang ating Panginoon. Amen? Parang hindi tayo naniniwala. Mayaman ba ang Panginoon? Amen! Sabi nga, offering time is blessing time. Ang blesser natin